True sa kanyang European cuisine theme, ang appetizer ni TJ ay ang okroshka o cold soup. Ang okroshka ay Russian dish na gumagamit ng pinaghalo-halong karne at gulay na may sour milk. Pero ang version ni TJ, imbis na sour milk, mayonnaise ang kanyang inihalo. Ginagawa ko naman kasi lagi sa bahay eh. Before yung parang nag-practice ako ng ilang beses. So okay naman yung kinalabasan. Pero makailang ulit man nilang kilatisin ang niluluto ni TJ, palaisipan pa rin sa Masters of the Table ang kanyang okroshka. Question mark pa rin ako dyan. Ano ba yan? Gazpacho o vichyssoise? Pero may basil eh. Parsley. Tutumba may chicken. Tapos may red peppers. So may pagka gazpacho. Pag hindi classically trained din, chef, hindi mo alam. you keep on guessing kung what they have in store, di ba? Nang matapos ang balaman para sa kanyang empanaditas dessert, ang asa naman ang sinimulang buuin ni Ara. Ang maganda dyan sa ginagawa, parang gumagawa, normal gising panaditas, parang savory, no? So interesting talaga pagka gumagawa ka ng isang bagay na savory, application mo pang dessert. Sa madaling mabenta kasi yung sa Pilipino, ang familiar yung empanaditas. Tapos may ginawang dessert. Hindi ko makaka-relate kasi kung ako yung kumakain, hindi kinakain ko yung talagang totally, hindi ko maintindihan, hindi ko ma-relate. Minsan mahirap kang masarapan. Oo. Madaling makilala at madaling kainin. Yan daw ang banana and mango empanaditas ni Ara. Pero ang recipe na minana pa niya kay Red, madali rin kayang mahalin ng judges? 25 minutes! Pagkatapos ng 25 minuto, ihahain na sa ating Masters of the Table at huhusgahan bawat putahe na inyong ihahanda sa kanila. Ito ang magiging basihan kung sino sa inyo ang bibigyan ng titulo na kauna-unahang Kitchen Superstar. Ara, starting to plate, namimili kung ano ang magandang mga piraso ng kanyang greens. Ara, na never pang humarap sa ating Masters of the Table. Almost ready to serve na ang appetizer ni Ara na grilled chicken and cauliflower salad. Ang kanyang banana and mango empanaditas, finishing touches na lang. Hindi pa man ubos ang 3 oras na time limit, tapos na nga kaya si Ara? So naglinis na lang ako ng station ko. Pero actually akala nila kasi tapos na talaga ako. Pero kasi meron akong binibake eh. So yung binibake ko, hindi pa naman talaga siya tapos. Isa naman sa pinakahuling isinalang ni TJ ay ang kanyang pasta. Aling sa main course naman, yun yung nakakatuwa. Kasi sobrang tense na kasi yung family dun sa taas na ba't hindi ko ba ginagawa? Kasi alam ko naman, sandali lang naman kasi yung pasta eh. Yung sauce lang naman, ginawa ko na yung sauce eh. So, reheat na lang. And then, yun nga, nakita ko sila parang hindi na sila mapakali. So yun, siguro yung pasta kasi 10 minutes, okay naman eh. Tapos yung shrimp tsaka yung fish, 5 minutes, luto na rin. And now, si TJ, with 7 minutes left, binubuo na niya ang kanyang pasta marinara. Dito naman tayo kay Ting. Mukhang ready na ang 3 dishes ni Ting. Sa huling bugso, itinodo na ni Ting ang lahat ng kanyang makakaya sa plating. Hindi ako nag-aral ng plating, kaya isa pa rin yun, kaya bakit ako nagiging proud. Kasi parang sa snap lang nagawa ko na parang dahil siguro sa focus at saka sa kalma, nakagawa ako ng ganun kabonggang plating. 1 minute! 1 minuto na lamang ang natitira, mga cook! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Hands up! Tapos na ang 3 oras. Sino kaya kina TJ, Ara at Ting ang magiging kauna-unahang kitchen superstar?